Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Radyo Patrol 6:30 nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 6:30 tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino. Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalima ng buwan ng Agosto taong 2025. Sa ating po mga headlines sa hapon. LRT2 nagpatupad ng limitadong biyahe dahil sa kabling tinamaan ng kidlat. Yellow alert itinaas naman sa Visayas Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Hulyo na itala sa pinakamababang antas sa halos 6 na taon. Tatlong Chinese arestado sa scam hub sa Pampanga. Truck ng bombero na rumisponde sa sunog bumangga naman sa bahay sa Isabela. Rider patay matapos magulungan ng truck sa Nueva Vizcaya. Guro binaril sa harap ng paaralan sa Lanao del Sur. Patay. At protesta at panibagong petisyon para baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inihain. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, sa halos 6 na taon, bumagal sa pinakamababa ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Hulyo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 0.9% ang inflation rate noong nakaraang buwan mula 1.4% noong Hunyo. Ito na ang pinakamabagal na inflation rate mula noong October 2019 sa 0.6%. Kabilang sa dahilan ng mababang inflation ang housing, tubig at kuryente. Simula Enero pumalo na sa 1.7% ang average inflation rate sa Pilipinas na mas mababa naman sa target ng Bangko Sentral na nasa 2 hanggang 4%. Samantala, ikinalugod ng Administrasyong Marcos Jr. ang pinakabagong inflation reading na ayon kay Economic and Planning Secretary Arsenio Balisacan ay makatutulong sa pananatili ng lakas ng piso at sa pagbuo ng tiwala sa mga negosyo. Umaasa naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatiling mababa ang Consumer Price Index hanggang sa katapusan ng taon. Ay abiso po ang mga kapamilya, pansamantalang ipinatupad ang provisional service sa LRT2 matapos tamaan ng kidlat ang catenary wire malapit sa Antipolo Station. Ayon sa Light Rail Transit Authority, limitado ang biyahe ng LRT2 mula Recto Station hanggang Araneta Center, Cubao at pabalik.
at suspendido muna ang operasyon patungong eastbound gaya ng Santolan, Marikina at Antipolo Station. Tiniyak naman ng pamunuan ng LRT2 na ginagawa na ang mga kinakailangang hakbang para maibalik agad ang normal na operasyon. Mga kapamilya ay tipid-tipid po muna sa konsumo ng kuryente dahil pinahaba pa ang yellow alert sa Visayas Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Mula sa 3 oras, pinalawig pa sa 8 oras ang yellow alert na nagsimula kaninang 1:00 ng hapon at tatagal hanggang mamayang 9:00 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalyan ng 11 planta habang 6 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Katumbas itong na mahigit 700 megawatts na supply na kulang sa grid. Pinagpapaliwanag naman ng Energy Regulatory Commission ang South Premier Power Corporation kasunod ng umano'y anti-competitive behavior sa Ilihan Power Plant sa Batangas. Ang balita mula sa Taguig, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Tungkol sa inilabas na show cause order, binigyan lamang ng 15 araw ang South Premier Power Corporation o SPPC ang operator ng Ilihan Power Plant sa Batangas na magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat patawan ng parusa sa ilalim ng Electrical Power Industry Reform Act o IPIRA Law dahil sa umano'y anti-competitive behavior nito noong June 2022. Ayon sa Philippine Electricity Market Corporation o PMC, mula June 5 hanggang June 25, 2022, naka-open breaker status ang Ilihan Power Plant kaya na-disconnect ito sa grid at tumigil sa pagbibigay ng supply ng kuryente. Kasabay nito ang 30% na pagsipa sa presyo ng kuryente at paglalagay sa yellow at red alert ng planta. Binigyan din ng ERC ng notice to explain ng PEMC dahil sa aksyon nito sa naturang insidente. September 2022 pa, unang nag-abiso ang PEMC ukol sa posibleng paglabag pero binawi ito at inabot pa ng May 2024 bago tuluyang maisumite sa ERC ang kumpletong ulat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon at DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Pinamamadali ng lokal na pamahalaan ng nabotas ang dalawang nasirang river wall sa lungsod, bunsod ng habagat at mga nagdaang bagyo. Balita mula sa nabotas sa Tini Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Tony, hindi pa rin tuluyang naayos ang dalawang nasirang river wall sa Barangay San Jose, Navotas City matapos masira dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Itinurong sanhi ng hanggang leeg na baha ang pagguho ng dalawang magkahiwalay na pader na sakop ng mga pribadong kumpanya. Ayon kay Navotas CDRRMO Head Von Villanueva, ipinamamadali na sa mga pribadong kumpanya ang pagsasaayos sa mga pader dahil sakaling maulit ang sama ng panahon. Nga lamang po, Pagbaha, since this is depensa umano ng isang kumpanya, ang dating may-ari pa ng lote ang nagpatayo ng river wall at sa ngayon ay nagre-request pa sila ng mga permit para matuloy ang konstruksyon. Nagpapatuloy Yan naman naman ang po, konstruksyon ng since isa pang gumuhong pader sa lugar pero hiling ng Navotas LGU ayusin na rin ng pribadong kumpanya ang mga katabing pader na posibleng humina na. Sa ngayon, nasa 1.4 meters ang high tide sa Navotas na posibleng tumaas pa sa mga susunod na araw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Nagprotesta ang transport group na Piston sa Pasay dahil sa magkasunod na dagdag presyo sa produktong petrolyo. Giit ng grupo, hindi makatao ang sunod-sunod na pagsirit sa presyo dahil hindi pa nakababawi ang mga tsuper na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Nanawagan din ang grupo na buwagin na ang oil deregulation law na itinuturong sanhi ng taas presyo at payagan na silang makabiyahe. Kaninang umaga ay pinatupad na ang 1.90 kada litrong dagdag presyo sa gasolina, 1.20 sa diesel at piso sa kerosene. Hinimok ng Department of Health ang mga pasyente na apektado ng overcapacity sa emergency room ng Philippine General Hospital na lumipat na sa iba pang government hospital. Ito ay matapos umabot sa mahigit 300 ang naka-admit sa ER ng PGH na mataas ng 400% kumpara sa kapasidad na 75 pasyente lamang. Sinasabing dumami ang mga pasyente dahil sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis at pneumonia.
Ayon sa DOH, handang tanggapin ng 20 DOH at GOCC hospital sa Metro Manila ang mga pasyenteng hindi makakapasok sa ER ng PGH. Samantala, sinabi naman ni Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Rene de Grano na wala pang naitatalang pagdami o pagsikip sa ER ng mga pribadong ospital, lalo na sa mga probinsya. Pero inaasahan nilang tataas ito ngayong linggo dahil sa mga tinamaan ng leptospirosis at pneumonia. Meron po sa emergency room, meron po tayong outpatient emergency benefit package. At pwede po niyong i-charge po yan sa PhilHealth din. Hindi naman po ganun kamamahal lagi, ano? Especially kung meron kayong membership natin sa PhilHealth na dapat ipakita natin na tayo talaga miyembro at nakaregister po tayo. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Mga kapamilya sa kababasok na balita, pinagkokomento ng Korte Suprema si Vice Presidente Sara Duterte at si Attorney Israelio Tutorion sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve. Yes, Tony, binigyan lamang ng hanggang 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso sina Vice President Sara Duterte, Attorney Israelio Tutorion at iba pa para magkomento kaugnay ng inihaing motion for reconsideration ng Kamara na humihiling na baliktarin ang naunang desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa ikapat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng Korte Suprema, hindi pa nila aaksyonan at nakabigbin pa rin ang hiwalay na motion for reconsideration na inihaing ni Representative Percival Sindanya at iba pa na layong makisalig bilang partido sa kaso. Samantala, naghain ng consolidated motion to intervene out motion for reconsideration ang One Sambayan Coalition para hilingin sa Korte Suprema na maglabas ng status quo anti-order na nag-uutos sa Senado na huwag munang magsagawa ng anumang hakbang gaya ng pagbabasura sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte habang dinidinig pa ng Korte ang inihaing motion for reconsideration ng House of Representatives. Umaasa si Attorney Howard Calleja, convener ng One Sambayan Coalition, na hindi mauuwi sa pagiging moot and academic o mawawalan ng saysay ang kanilang hiling sa Korte sakaling ibasura man ng Senado ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo sa botohan at debate ng mga senador bukas. Hindi ko milagro na magbaliktad ang Supreme Court. Marami na pong rinipaso, rinivisit, binaliktad at binago ng mga dating mga desisyon. Hindi pa ho final ang kaso, pending pa ho ang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Tuloy po tayo sa ating mga balita. Inaasahang mahaba ang debate bukas sa Senado kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na ihinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyong Robert. So, nihanda ng mga senador para sa debate bukas kaugnay sa gagawin sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero para kay Senator Ronald De La Rosa, hindi na kailangan ng debate ng mga senador. Giit ng senador, malinaw naman ang desisyon ng Korte Suprema na immediately executory. Pero irerespetuan niya ang nais ng mga kasamahan at makikinig siya sa mga ipinupunto ng ibang senador. At kapag nagkabotohan, boboto siya pabor sa pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi naman nagbabago ang nais ni Senator Erwin Tulfo na gusto pa rin na magkaroon ng trial para mapakinggan ang dalawang panig. Bukas sa debate, makikinigan niya siya at handa rin sakaling magkabotohan. Para naman kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, inaasahan na niya ang mahabang oras ng debate pero handaan niya siya rito at pinag-aralan na ang desisyon ng Korte Suprema. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Kuyang Robert. Iginit ng ilang mambabatas na hindi sapat ang panukalang pagbuwag sa mga maliliit na komite para pigilan ang insertions sa budget. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Welcome para kay Navotas Representative Toby Tiangco ang plano ng House Committee on Appropriations. Salisin na ang small committee. Hinamon niya itong obligahing gawin sa open plenary session ng mga gagawing individual amendment para sa panukalang pambansang pondo para makita ang mga pagbabago sa budget.
Ginisanggo, hindi transparent ang pagtalakay sa mga small committee dahil dito anya nagaganap ang mga palihim na usapan ng ilang mambabatas at hindi rin pwedeng gawing katwiran ang sobrang daming line item. Kung gusto pa anyang silipin ang mga issues sa flood control projects ng DPWH, dapat itong simulan sa mga amendment ng small committee noong 2025 national budget. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Patay ang 27 taong gulang na lalaki habang kritikal ang 19 na taong gulang na kapatid at kaibigan na angkas matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa poste ng traffic sign sa Caloocan. Isusugod sana sa ospital ang magkapatid ang kaibigan nang may iniwasan umano sa daan kaya bumangga sa poste. Paapela naman ang tulong ang pamilya ng mga biktimang natuklasang walang suot na helmet nang naaksidente. Sa Nueva Vizcaya, patay ang 47 taong gulang na motorcycle rider matapos magulungan ng truck na may kargang semento sa bayan ng Bagabag. Sa investigasyon, nag-overtake ang biktima sa sinusundan truck pero natumba at pumailalim kaya nagulungan. Sa Camarines Norte, patay ang tricycle driver matapos bumangga sa kasalubong na truck sa bayan ng Labo. Sinasabing walang ilaw ang tricycle kaya hindi napansin ng truck na may kasalubong sa pababa at kurbadang bahagi ng daang Maharlika Highway. Arestado ang 3 Chinese sa sinalakay na scam hub sa Clark Freeport sa Pampanga. Huli sa akto ang mga suspect na nagsasagawa ng illegal na aktibidad na may kaugnayan sa scam hub at illegal fishing. Narecover sa lugar ang mga computer na dinagamit umano sa illegal na aktibidad. Iniimbestigahan pa ang pagkakakilanlan at posibleng deportasyon ng mga nahuling Chinese. Patay ang 34 anyos na guro matapos barilin sa harap mismo ng eskwelahan sa Lanao del Sur. Papasok sa gate sa Balabagan Trade School ang biktima ng barilin sa likod ng ulo. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Kinundena ng Ministry of Basic Higher and Technical Education BARMM ang pagpatay at nanawagan ng hustisya. Sa Isabela, bumangga sa bahay ang isang fire truck na re-responde sana sa sunog sa San Agustin. Sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang fire truck habang binabaybay ang pababang bahagi ng kalsada sa barangay Dapig. Wala namang nasaktan sa mga nakatira sa nasalpok na bahay pero 2 bombero ang sugatan na agad dinala sa ospital. At susunod, patay dahil sa mga bagyo at habagat sa Pilipinas, umabot na sa 40. At sa ating headline abroad, PhilAm arestado sa Amerika sa pagbibigay umano ng pera sa teroristang grupong ISIS. Ang mga detalyeng yan sa pagbabalik ng headline sa hapon! Headline sa hapon! Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. 12:30 ng hapon. Alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon. Agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil
Ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Sandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Headline abroad. Headline abroad. Alas 4:22 na po ng hapon, tuloy po tayo sa ating mga balita sa ating Headline Abroad. Arestado ang isang lalaking Filipino-American sa Long Beach, California dahil sa pagbibigay umano ng pera sa teroristang grupong Islamic State o ISIS. Nahaharap ang 28 anyos na suspect sa kasong pagtatangkang magbigay ng suporta sa dayuhang teroristang grupo at posibleng makulong ng hanggang 20 taon. Sa iba pa nating Headline Abroad, naglabas ang Hong Kong Observatory ng pinakamataas na weather warning dahil sa malakas na pag-ulan nagdulot ng pagsasara ng mga hospital ward, mga paaralan at mga korte. Ayon sa mga otoridad, mahigit 70 millimeters na ulan ang bumabagsak sa lungsod kada oras habang mahigit 7,800 lightning strikes ang naitala mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Umakyat na sa 4 na po ang napaulat na namatay dahil sa habagat at mga tumamang bagyo. Sa tala ng NDRRMC, 3 rito ang nakumpirmang may kaugnayan sa kalamidad habang 37 iba pa ang binavalidate pa. Nananatili sa 33 ang nasugatan at 8 ang nawawala. Pumalo naman sa mahigit 18 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura habang 2.3 milyon na pamilya o mahigit 8.6 na milyong individual ang naapektuhan. Umabot sa 255 lungsod at bayan ang nagdeklara ng state of calamity. Inaasahang tataas ang kita ng mga magsasaka sakaling itaas muli ang taripa sa imported na bigas. Ang balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian! Tony, ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, makaaasa ang mga magsasaka na tataas muli ang farm gate price ng kanilang mga aning palay kapag naaprubahan ang rekomendasyong itaas ang taripa sa mga inaangkat na bigas. Sa bagong Pilipinas Ngayon briefing, sinabi ni De Mesa na mas mabibigyan ng prioridad ang lokal na produksyon lalo't magsisimula na ang anihan ngayong buwan hanggang Setyembre. Aminado ang DA na higit karaniwang kapasidad na 300,000 metric tons ang pumasok na imported na bigas sa bansa noong Abril at Mayo na umabot sa mahigit 1 milyong metriko tonelada. Pero kung matutuloyan niya ang mas mataas na taripa, matatagalan umano muli bago dumating ang mga imported na bigas at makatututok sa pag-ani at pagbenta ang mga lokal na magsasaka. Una nang inireklamo ng ilang magsasaka kamakailan ang pambabarat ng ilang traders sa pagbili ng kanilang mga bagong aning palay. Napaka-importante rin kasi itong ating parating na harvest season. Ito yung ating main crop na karamihan na ma-harvest natin for the rest of the year, more than 11 million metric tons, ay mangyayari hanggang November. Yan ang balitang kumpirmado at sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Tatalakayin ng mga ahensya sa Biyernes ang mungkahing parking ban sa mga pampublikong kalsada sa Metro Manila. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na hinihintay na magbigay ang mga lokal na pamahalaan ng listahan ng mga kalsadang pwedeng ma-exempt sa pulisiya. Paliwanag ni Attorney Artes, kailangan balansihin ng gobyerno at ikonsidera ang iba-ibang sektor bago magpatupad ng pulisiya at case-to-case basis, lalo't hindi magkakaparehas ang problema ng traffic sa mga syudad. At abangan, lagay nga ng traffic sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon! Headline sa hapon! Ang kahalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Ang DCMM napakahalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DCMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Meron po siyang parang maliit na bukol. Siya po ay diagnosed na osteosarcoma. Ito po ay nagkakaroon ng bukol sa buto, nagkakaroon ng nawawala ang kanyang function. Now, Manilin, ano ba ang ating kailangan? Ang po namin ay blood donor po ng platelet po para sa operasyon po niya bukas. Makakausap natin si Manlin Mariposque para ikwento sa atin ang naging matagumpay na operasyon ni Franz. Masaya po siya ngayon kasi nawala na po yung masakit sa paa niya, na matagumpay po yung operasyon niya. Kaya po ako ay tuwang-tuwa bilang tita po na masaya, nakikita ko siya na masaya din. Maraming salamat po, napakalaking tulong po ang naibigay niyo sa aming kamangkin. Aksyon ngayon ang hatiti na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklas. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic Report. Traffic Report. Ay, sa oras po natin na mag-aalas 4:30 na, alamin po natin ang sitwasyon ng traffic sa bahagi ng Santolan, Pasig. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene, kamusta na dyan? Tony, sa pag-ikot ko kanina sa kahabaan ng Colonel Boneserrano Avenue sa tapat ng Camp Crame at Camp Aguinaldo ay mabigat ang daloy ng trapiko sa mga kalsadang palabas ng EDSA. May build-up din ang masasakyan sa intersection ng Colonel Boneserrano Avenue at maging sa E. Rodriguez. Maluwag naman ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Diosdado Macapagal Avenue, pero asahan ng unti-unting pagbagal ng sasakyan pagdating sa Evangelista Avenue sa Barangay Santolan sa Pasig hanggang sa unahang bahagi ng eastbound lane ng Marcos Highway. Usad po din ang trapiko sa kahabaan ng Amang Rodriguez Avenue hanggang sa bahagi ng Bridgetown Boulevard. Sa lungsod pa rin ng Pasig, natatagal yan ng halos 30 minuto. Sa mga oras ito, dito naman sa kahabaan ng E. Rodriguez northbound, patungo yan sa Quezon City, mga sasakyan ngayon ay may mga build-up na dito sa kalsada at may kabagalan ang daloy ng trapiko, pero ganito man, tuloy-tuloy ang takbo ng mga sasakyan. Para naman sa mga paalala sa motorista, bawal po sa kalsada ngayong araw ng Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga plaka nagtatapos sa numbers 3 at number 4. Habang patuloy pa rin umiira ng no contact apprehension policy sa mga kalsada na sakupan ng MMDA. At para sa traffic report na sigurado at kumpirmado, ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Pajernos! At yan ang mga headlines sa hapon na panood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya! Tony Velasquez. Headline sa